At tayo pang namahal ko ay magpapatuloy sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos kung saan tayo darako na po sa pakikinig ng dakilang ebanghelyo ng kaligtasan. At ang lahat ay aming inanyayang tumayo bilang pagbibigay galang sa dakilang ebanghelyo ng kaligtasan at dadali papangaral ng ating minawal ng mga rang, ating beloved preacher, beloved Brother Hill Cruz. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher Bob Luna. At tayo po muna magkasa pong dumalangin sa ating pong pinakamamahala pa ng Jesus. Amen. Praise God. Opo, dakilang mapagpala mong banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahala pa ng Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya, sa panandalangin ng taong nilang isan, aming minamahal ginagalang Pastor Evangelista, William Ed, and the Papa of God. Misa pa kami nagpapasalamat sa bawat yugto ng aming banalagang pinagparte ng isan sa iyong patuloy na pagtulong sa aming kalagitnaan. Patuloy ka na sa aming sa tutuwin na, O Diyos, hallelujah. Sa bago po yan, misa pa kami buong pagpapakumbaba. Himingi ng kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalansan sa banal kalooban, patawan bawa sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunay sa kanang akin, wala po akong magagawa, mahal na panoon. Ikaw po ang maglagay ng mga tama sa lahat sa aking bibig, dalo ng spiritual pala, at simple ka para anam, maintindihan namin iniibig ng mga baguhan, mga bisita, mga datihan, maging sa aming beloved viewers. Ito ang aming samud panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Jesus at aming sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaway, damos of hindras at damos ng belief, cast out from them, bind the power of darkness, and anoint, O Lord, this we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord! Purihin po ating pinakamamahal po sa Kristo. At nagit sa lahat, ako muna nagpapaabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, pagwalhati, pagdakila sa ating pinakamamahal po sa Kristo na pinagbubuklan ng mga bayaya. And we give our honor and respect to the man of God, to our dearly beloved noble Pastor Evangelist Will Almeida, the end-time prophet of God. And we always treasure, remember the blessed members and teachings of our dearly beloved noble Pastor Almeida. Greetings and respect to all the beloved children of the family here in the Philippines as well as in US and Canada. Hallelujah sa lahat po ating mga kapamagawa, mga kapatiran, sa lahat ating iniibig ng mga bisita dito ngayon, kasi ating beloved viewers around the world, a pleasant afternoon. Welcome to the Power of God. Amen. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Beloved sons of God, many people today are aiming and seeking how to find peace in their heart because of many troubles that are happening in this world. But all of them fail to find that peace in their heart. And the peace that the world is longing for can be found only to our dearest Jesus if they are going to serve Him, because He is the Prince of Peace. At siya po ang nagbibigay ng kapayapaan sa bawat sa atin, may inibig ko. Kaya nga may inibig, maraming tao ngayon, andun ang talagang pagsusumikap, naghahangad na makamta ng mga kapayapaan na hinahangad ng maraming tao. Dahil sa kaguluhan nangyayari sa ating mundo ngayon, may inibig ko, nahintakutan na andun ang kaligaligan, kabalisahan, at wala ng kapayapaan. Kaya sila po ibigo sa paghanap ng kapayapaan. Subalit, ang kapayapaan na hahanap ng mundong ito, may inibig ko ay matatagpuan lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung ating mong basahin ng dalawa pong talatang ito, ating basahin po ang Book of Isaiah, chapter 9, verse 6, and John, chapter 14, verse 27. Kaya nilaman po. The book of the prophet Isaiah, chapter 9, verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. The Gospel according to John chapter 14, verse 27. Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. God bless you. Isaiah Kapitulo 9, versikulo 6. Sabagat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha,
tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Dito po mga minamahal sa Juan, Kapitulo 14, ang talatay 27. Ang kapayapaan ay iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinigay niyo sa libutan, ang ibinigay ko sa inyo. Huwag magalumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon, kabilang kapatidin. God bless His Word. Everybody praise the Lord. Iniiwan ng mabait na Diyos, ibinibigay sa atin ang kapayapaan. Kaya huwag kang magalumihanan, huwag kang matakot, sabi ng banal na kasulatan. Kaya nga inaaralan ng dakilang Diyos ang mga tao upang maging mapayapa po sa lahat ng bagay. Ayaw ng mabait na Diyos ang mga tao po'y balisa, ligalig, kundi upang magkaroon ng kapayapaan. Kung ating iisipin, mga inibig ko, ang ating Ama sa Langit, ang makapangyarihan Diyos sa lahat, mga inibig ko, siya nagkatawang tao bilang si Jesucristo, mga inibig ko sa iyong batang ipinanganak sa pasabsaban, isinilang sa pasabsaban, at ang pangmamahala ay maatang sa kanyang balikat, ang kanyang pangalan tatawagin kamangha-mangha, tagapayo makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Lahat po ng mga kagilagilalas at kamanghamang gawa ng Diyos sa ating buhay po ay ating pong namalas naranasan. Tayo mismo ang nakakita nito, mainibig ko, simula ng ating makilala ang ating pinakamamahal na Panginoon sa banal na gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunguna ng ating dearly beloved Honorable Pastor Evangelist William Almeida, preaching the Word of God with power and anointing. Lahat tayo na tumalima at sumunod, mainibig ko, lahat tayo ngayon, mainibig ko, ay nagtatamasan ng grabing kapayapaan, pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po ating dakilang Diyos na buhay. Everybody praise the Lord! Yung kagalingan ng mga karamdaman, mga inibig ko, yung pagbabago natin mga buhay, hinango tayo sa lusak ng kasalanan na dati patungo tayo sa kapahamakan, mga inibig ko. Subalit ang mabait na Diyos na buhay ay gumamit ng kanyang tao, mga inibig ko, na mula sa kanyang puso. Totoong pastor na nagmula sa ating mahal na Panginoon, mga inibig ko, ipinangaral ng buong tapang, mga inibig ko, with power and anointing, mga inibig ko, na lahat tayo na natumalima. Sa mga napakinggan natin patutuo kanina, mga kanilang mga magulang ay mamamatay na, mga iniibig ko. Wala nang pag-asa. Samantalang sila ay yung kanilang mga kamag-anak ay mga obispo pa ng simbahan, mga inibig ko. Naniniwala sila. Pero wala namang kapangyarihan. Subalit dito na sila po ay makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Simula noon, mid of 1990s hanggang sa mga oras na ito, ay talagang sila po'y pinagpanang lubos ng ating dakilang Diyos na buhay. Everybody, praise the Lord! O maging yung pinatato ng ating kapwa manggagawa kanina, may inibig ko. Na kung saan ay talaga nandun naman po yung pamilya na talaga naman pong wala nang pagkasay, nakomatos, may inibig ko. At na pamilya pala ay mayroong kaguluhan, walang kapayapaan sila sa kanilang mga tahanan, may inibig ko. So balit ng araw na yan na sila po ay magkaisa, may inibig ko. Asa po nadala ating mga pastor, may inibig ko, na sila yung nababaptisman sa tubig, sa po na ipanalangin, may inibig ko. Anong himala natin malapanoon? Yung nakatutulog, may inibig sabihin, kumatos nga po, may inibig ko, hindi alam kung kailan magigising. Ito po ay pinadilat ng ating mahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Kaya po yung mga kamangha-mangha ng bagay na binigyan ng ating mahal sa atin, ito po'y ibinibigay ng ating mahal na Panginoong Hesus doon po sa lahat ng mga lumalapit at nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, manibig ko. Kaya nga yung kapayapaan na iniwan sa atin, na ibinibigay sa atin ng mahal na Panginoon, manibig ko, simula ng ating tagapin na wala yung ating pong mga takot at kagalumihanan, pinagpala tayong lubos ng kapayapaan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maalala ko isa nating kapatiran, sa parte ng Hong Kong ito, mga iniibig ko. Noong mga panahon na yon ay meron siyang pinag-aaral dito ng mga loved ones, mga iniibig. At yung kanyang amo naman ay, nung bagong amo niya, akala niya mabait, ay talaga naman pong sobrang istrikto at matapang. Pagkatapos nalaman pa niya yung kanyang pinag-aaral sa Pilipinas ay nagluluko, mga iniibig ko. At pagkatapos ma-diagnose pa siya na meron pa siyang brain tumor. Kaya ang kanyang nalamang iniisip, mga iniibig ko, para mawakasan ang lahat ng bagay, matapos ang lahat, sapagkat wala na siya ng kapayapaan, mga iniibig ko.
ay tatalon na lamang doon sa kanyang pinagkatrabuhan na 30-floor building, may ibang na building, may inibig ko. Yung 34. Talaga naman pong, nung akma na siyang tatalon, ano sabi nung boses, may tinig. Ang sabi, huwag mong gawin yan. Tumingon siya sa mga paligid niya, wala naman tao, sapagkat siya lang ang nandoon ng mga panahon na yon. Pangalawa, ganun uli, ang ginawa niya, huwag mong gawin yan. Hanggang sa pangatlo, may inibig ko. Ang sabi sa kanya ng tinig, bumaba ka. Nung panahon na yung may inibig ko, 3 blocks away lang ang kanyang tinitirhan sa pinagkatrabuhan niya doon sa krusada natin, yung first crusade natin sa Hong Kong ng mga panahon na yon. And during that time, that was the worst winter ever, na kung saan ay talaga naman pong sobrang lamig at maraming nangamatay doon ng yung mga pulubi doon sa labas, mga inibig ko sa sobrang lamig. At ng mga panahon na yun, may inibig ko ay siya po ay pumunta roon. Sabi niya, ano kaya maraming tao na yun? Kaya habang siya ay pumunta doon, may inibig ko at siya po ay nag-obserba at talaga naman pong siya po ay nakipagpuri at sa madaling salita ng ating sinasabi ng ating beloved Honorable San Pastor Imelda na magtanggapin yung baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon upang makamtan nyo yung total na kagalingan, kapayapaan, kagalakan na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Sa mga panahon na yon, wala talaga siguradong magpapabaptismo. Sapagkat kami mismo na nag-prepare ng baptismal tub, yung tubig talaga, pag inilubog mo, sobrang lamig talaga mga inibig ko. Subalit, sa siwinika natin, beloved Honorable San Pastor, huwag kayong mag-alala. Yung tubig na yan, pag lumusong kayo, paiinitin yan ng ating mahal na Panginoon. Sa himbalang kapamaraan, may inibig ko, yung ating mahal kapatid na ito, siya po yung unang lumusong doon. At mismo siya nagsabi, mainit! Sabi niya, mainit! Praise the Lord! Kaya marami nagsunuran, nagpabaptismo ng mga panahon na yan, mga inibig ko, maraming iniligtas ang ating dakil sa buhay at yung kanyang karamdaman, mga inibig ko, after 1 week na pa-check up ulit siya sa doktor, sabi ng doktor, anong nangyari? Bakit nawala yung brain tumor mo? Saan ka nagpagamot? Sabi niya, dumalo ako sa Jesus Crusade International Ministry. Praise the Lord! Kaya dito mga inibig ko, pati yung kanyang amo na talaga naman pong konting kapagkakamali niya siya pinagagalitan, ipinagpe-pray din niya mga inibig ko. After 1 month lang mga inibig ko, bumait din sa kanya. Naging mabait yung kanyang amo. Hanggang ngayon, nandun pa siya sa mga oras ito mga inibig ko, pinagpanang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ganyan na magpala, mga inibig ko, ating mahal na Panginoon, pag tayo po tumalim, sinagawa natin kalooban ng ating mahal na Panginoon, kinakailangan po natin na tayo po ay lalapit at magtiwala at maglingkod sa Kanya, mga inibig ko. Ano po sabi dito sa Romans chapter 5, verse 1, and Proverbs chapter 3, verses 5 and 6, and Nahum chapter 1, verse 7, magkakasunod pong basahin, kaya hindi po. The book of Romans chapter 5, verse 1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. The book of Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. The book of the prophet Nahum, chapter 1, verse 7. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. God bless you po. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 5, versikulo 1. Yaman nga ng mga inaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa magitan ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa mga Kawikaan, Kabanatang 3, Talatang 5 at 6. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Dito po sa aklat ng Nahum, Kapitulo 1, versikulo 7. Ang Panginoon ay mabuti, katibayan sa kaarawan ng kabagabagan, at nakikilala niya yaong nangaglagak ng kanilang tiwala sa Kanya.
Amen. Praise the Lord. Gabi mga kapatid. Palakpakan mo natin pinakamamahal na panahon. Yung buhay na palakpak, pasandak na sa buhay. Ang lahat magsabing, praise the Lord. Kaya sa mga naghahanap ng kapayapaan, maging sa ilan-ilan, kapatiran na urong sulong pa sa paglilingkod sa mahal ng Jesus, ibigay po natin yung dapit sa paglilingkod kung nais po natin makamtan yung kapayapaan. Kailangan mo lamang lumapit at magtiwala sa ating pinakamamahal na panahon. Kaya sabi ng ating nabasa, kahit ang pananampalataya po ay napakalaga na nasa atin sa tutuwin na upang makamtan po, mga inibig ko, yung kapayapaan na nagmumula sa ating dakilang Diyos na buhay. Huwag tayong aasa sa ating kakayahan, kaalamang katalinuhan, mga inibig ko. Sapagkat pag tayo umasa sa ating katalinuhan, minsan, andun pumapasok ang grabing pride, mga inibig ko. Kaya sabi ng ating nabasa, mga inibig ko, trust in the Lord with all thine heart. Oh? Kaya nga manibig ko, lagi lamang tayong magtitiwala ng buong puso natin sa Diyos at huwag kailanman mananalig sa ating pong mga kakayahan sapagkat lahat ng wisdom, knowledge, ito po ay nagmumula lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag po tayo kailanman magmamalaki. Kahit ano po ang ating kalalagayan sa ating buhay, mayamang ka man, may pinag-aralan ka man, mga inibig ko, kung ano man ang iyong kakayahan, mga inibig ko, huwag mong ipagmamalaki yan, kundi bagkus ay ipagmalaki natin ang dakilang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon na siya ang totoo nagbago sa atin, mga inibig ko. Sapagkat pag tayo pinagmalaki, mga inibig ko, pag nandun ko sa taas, ang susunod ang bagabagsak ka na. Samantalang kahit nandun ka sa taas, pag nananatili kang nandun sa ibaba, hindi ka nababagsak kasi nandun ka lagi sa ibaba, mga inibig ko. Ang gusto naman na lagi tayong mapagkumbaba, mga inibig ko. And modest said, nakita natin sa ating dearly beloved number pastor, the whole Almeida family, kung paano sila lumakad ng katuwid-tuwiran sa mahal po ng grabing pagpapakumbaba sa ating pinakamamahal po. At tayo ang naging bunga ng kanilang sakripisyo, panalangin, pag-aayun ng mga inibig ko. Kaya nga mga inibig ko, lagi nating alalahanin, mga inibig ko. Ating kilalanin at alalahanin ang lahat ng kahatulan ng Diyos at ituturo niya ang landas ng ating daraanan. Lagi po nating alalahanin ang mahal na Jesus ay mabuti. Ang lahat magsabing praise the Lord. Sa lahat na nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat pag ikaw nagtiwala sa ating mahal na Panginoon, mga inibig ko, higit pa sinaasahan mo ipagkakalob sa iyo ng ating dakilang Diyos na buhay. Naranasan po natin ang lahat ng kabutihan ng dakilang Diyos sa physical, material, lahat ng spiritual kapala, mga inibig ko, yung proteksyon sa lahat ng mga kalamidad, mga inibig ko, kaya wala kang dapat ikatakot. Ano man mga balita ang iyong mapapanood ngayon, mapapakinggan, mga inibig ko. Oh? Kahit na dumating pa yung mga gera na yan, anytime now, mga inibig ko, yung mga warning ng people na big one, mga inibig ko, malakas na lindol, ang mga sarot na darating, mga kahirapan, yung global warming na sobrang init na, mga inibig ko, talaga naman pong ang tao pag walang Espiritu ng Diyos, matatakot talaga. Subalit pag meron ka Espiritu ng ating mahal na Panginoon, nandyan lagi ang kapayapaan na nagmumula sa ating dakilang sa buhay. At ang sabi pa ng banal na kasulatan, kung nasaan ang presensya ng propeta ng Diyos, nandun lagi ang kapayapaan. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga may inibig ko, lahat ay ating naranasan, may inibig ko. Bagamat may mga pagsubok tayong kinakaharap, mga persecution ng isang Kristiyano, hindi po yan mawawala bilang tayo mga anak ng Diyos, mga inibig. Atin mo lang basahin dito po sa from the Gospel of St. Matthew, chapter 5, verses 10 up to 14. Kanila lamang po. The book of Matthew, chapter 5, from verse 10 up to verse 14. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. You are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. You are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. God bless you, Pastor God. Mateo Kapitulo 5, versikulo 10 hanggang 14. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo inaalimura at kayo pinag-uusig
at kayo pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magagalak kayo at magsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo ng langit, sapagkat gayon din ang kanyang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Dito po sa 13. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumubang, ay ano ay pinagpapangalat? Wala ng ano pang mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na tatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Lahat ng mga anak ng Diyos na lumalakad ng matuloy sa harapan ng Diyos, meron po talaga tayong kakaharapin na mga pagsubok, persecution, mga inibig ko. Hindi po may iwasan po yan, mga inibig ko, sapagkat lahat tayo ay daranas po yan, mga inibig ko. Napakinggan natin yung kapatid kanina nag-testify, beloved brother Angelito Sandigan, na hindi nila dinadala sa ospital yung kanilang magulang. Ngayon yung kanyang mga loved ones, ang loved ones, mga inibig ko, ay pinipersecute sila. Bakit hindi nyo dalhin, mga inibig ko, yung mahal sa buhay sa hospital at na ma-check kung ano ang kalagayan. Pero sila po'y nagtiwala, sumampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. Maging isa nating kapatid na nag-testify kanina, umasa sila sa ating pinakamahal na Panginoon, nagtiwala sila. Sapagkat ang tao kasi, mga inibig ko, likas pag ang isang tao may taglay na karamdaman na kanyang ikamamatay, mga inibig ko, wala na siyang kapayapaan, mga inibig ko. Kaya wala na silang asahan, mga inibig ko, kundi sa mga doktor hospital. Hindi masama ang doktor hospital, mga inibig ko. Yan po sa mga tao hindi pa nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Subalit pag ikaw ay 100% na nagtiwala at sumampalataya sa isang Diyos sa buhay, mga inibig ko, santiyak na bagay, ang kagalingan ay darating sa iyo. Palakpakan po ating pinakamahal-mahal na Panginoon. Lahat po yan ay naranasan natin, mga inibig ko. Kaya maging mapagkumaba po tayo sa lahat ng bagay, mga inibig ko, maging asin tayo at ilaw ng sanlibutan ito, mga inibig. Kahit saan ka mapapadakong lugar, ang mga anak ng Diyos, tayo po ay nagliliwanag. At pagsabing, praise the Lord, ipinapahayag natin ang dakilang kabutihan ng Diyos. Dito sa Pilipinas, alam na alam ng mga tao dito, mga inibig ko, pag nakakita na may mga mahabang damit, yung kabanal, mga inibig ko, tiga GMC yan. Alam nila, mga inibig ko. Oh, sapagkat, lalo na pag mga nakaputi, mga inibig ko, talaga naman andun, lagi sinasabi nila, mga tiga Jesus Mercury dyan. Kaya mga inibig ko, itong ilaw na ito, kailangan patuloy na magniningning sa ating tayo maging asin. Ibahagi natin ang kabutihan ng Diyos, mga inibig ko. Huwag naman tayong katitisuran, mga inibig ko, hindi bakos tayo maging ilaw ng sanlibutan ito. At upang patuloy natin makamtan ang kapayapaan, mga inibig ko, ano ay pinagagawa ng ating mahal na Panginoon na dapat nating gawin, mga inibig ko. Ang sabi po dito sa Book of Exodus, chapter 23, verse 2, ano po ang sabi po rito? The book of Exodus chapter 23, verse 2, Thou shalt not follow a multitude to do evil, neither shalt thou speak in a cause to decline after many to rest judgment. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 23, talatang 2. Sabi po, huwag kang susunod sa mga karamihan na gumagawa ng masama, ni magbibigay patutuuman sa isang usap na ang kiling ay sa karamihan upang sirain ang kahatulan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang ipinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay kung nais nating mapapanatili yung kapayapaan, kagalakan, mga inibig ko na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi dito, huwag kang sumunod sa karamihan na gumagawa ng masama, ni magbibigay patutuman sa isang usap, ni ang kiling ay sa karamihan ay upang sirain ang kahatulan. Ibig sabihin, mga inibig ko, huwag talagang susunod sa gumagawa ng masama. Alam na natin ang mga masama, mga inibig ko. Sapagkat dati tayo galing dyan, mga inibig ko. Tayo na mismo ang gagawa ng paraan upang tayo umiwas sa mga bagay na yan. Sapagkat ang diablo nandyan lagi nanunukso, mga inibig ko. Kaya kailangan na maging wise po tayo, binigyan tayo ng discerning spirit ng ating malapanoon upang malaman natin ang mabuti at masama, mga inibig ko. May babala ang ating mahal na Panginoon, mga inibig. Sapagkat pag sinasabi ng mga tao, peace and safety, then sudden destruction will come. Pakibasa nga po yun sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 3. Kaya lang po. First book of Thessalonians chapter 5, verse 3.
For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them as travail upon a woman with child, and they shall not escape. God bless you po. Unang Tesalonica Kapitulo 5, versikulo 3. Pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magagay darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao, at sila'y hindi mga katatanan sa anumang paraan. Purihin po ang ating pinakamamahal na panahon. Ito ang hindi alam ng lahat ng tao, mga inibig ko. Ang mga tao po ay nanatili pa rin sa layo ng sanlibutan ito, mga inibig. Hindi binibigyan pansin ang ebanghelyo ng kaligtasan na kung saan ito toong napakalapit na ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos sa buhay. Sabagat nandiyan namang sinyal sa sinasabi ng Banal na Kasulatan, ang napipintong gera, mga inibig ko, ang mga pagputok ng mga bulkan, mga iniibig, ang paglindol ng malalakas, ang mga salot ng mga darating, mga inibig ko, yung mga pagkasunog ng mga kabundukan. Itong nakarang araw lang, mga inibig ko, sa sobrang init. Di ba, doon sa may parking area ng Naya, mainibig ko, o nasunog yung mga damuhan doon. Ayun, ilang sasakyan ng mga SUV ang mga nangasunog. Sila'y nandoon, payapang-payapa sila sa loob. Habang nag-aantay ng kanilang mga loved ones na parating, paglabas nila ang kanilang sasakyan, wala na. Sunog na, mga inibig ko. Oh? Sa lugar ng Dubai, mga inibig ko, hindi na akala ng mga tao doon, yung ulan na yun, palakas ng ulan, pagkatapos bumuhos ang napakalakas na ulan na mga inibig ko, at yun, nagkaroon na ng grabing baha, mga inibig ko. Oh? Isipin mo, sino mag-aakala? Ako po, nagaling din ako dyan sa lugar na yan, mga inibig ko. Yung huli na nakakita kong bumahalang doon noon 1990, mga inibig. Oh? Ilang taon na nakakalipas, mga inibig ko. Pero ang bahalang noon hanggang binti lang. Tuwang-tuwa yung mga Arabo, mga inibig ko, sapagkat umulan. Ngayon, umulan ngayon, grabe. Hanggang ngayon pa yata, hindi pa, tumuho pa yung tubig, mga inibig ko. Kaya ito, biglang pagkawasak, dumarating ang biglang pagkawasak. Kaya pag sinasabi ng mga tao, payapa, mga inibig ko, yung biglang pagkawasak ay dumarating. Subalit tayo ng mga anak ng Diyos na tinuruan ng ating dearly beloved honorable pastor, beloved San Pastor, and the family, na tayo po ay laging magtiwala sa panahon, lumangadain sa kanyang kalooban, ano man ang mga dumarating na mga distractions sa mundong ito. Tayo ng mga anak ng Diyos ay nanatiling payapa sapagkat na sa atin ang ating pinakamamahal na panahon. Kaya pag nagawa natin ang mga bagay na yan, mga inibig ko na huwag kang susunod sa mga gumagawa ng masama, sapagkat ang gumagawa ng masama ay patupunta roon sa kapahamakan, mga inibig ko. Lagi lamang tayong magtiwala, sumunod sa kalooban ng ating mga panahon. At pag nagawa natin yan, ang kanyang pangako, mga inibig ko, dito po sa huling talata, Psalms 29 verse 11. Kanila mo, maganda na mawit, manugtog. The book of Psalm chapter 29 verse 11. The Lord will give strength unto His people. The Lord will bless His people with peace. God bless you po. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 29, versikulo 11. Ang Panginoon ay magbibigay ng kalakasan sa kanyang bayan. Pagpapalain ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. Purihin natin pinakamamahal pa ng palakpakan natin dakilang Diyos sa buhay, mga inibig ko. Kung iisipin natin sino tayo, mga inibig ko, upang pagkalooban ng grabing kalakasan at kapayapaan na nagmumula sa ating pinakamamahal na panahon, mga inibig ko, at pag tayo patuloy na lumalakad ng katuwid-tuwiran sa lahat ng kautusan ng Diyos, mga inibig ko, na tinuro sa ating dearly beloved person, dearly beloved children, mga inibig ko, pagpapalain ka ng grabing kapayapaan na nagmumula sa ating pinakamamahal na panahon. Kahit anong kaguluhan, ang mga nangyayari ngayon, you can sleep like a baby. Diba? So, praise the Lord. Pero pag ikaw ay Kristiyano, hindi tumatalima, sumusunod sa kalooban ng mga panahon, nandun lagi ay yung kabagabagan, ang takot sa iyong puso. Parang natatakot ka kung anong mangyayari. Pero sa warak ng Diyos, wala tayong dapat ikatakot. Sapagkat andyan natin mga napanoon. Anytime, rapture will take place any moment, manibig ko. Kaya, lagi natin alalahanin, He is the Prince of Peace. At iniiwan ng mga napanoon ang kapayapaan sa atin, ibinibigay niya sa atin. Ang kailangan mo lamang upang makamtan ito, lumapit ka at paglingkuran, tanggapan mo ang ating pinakamahal. Tayo pala tayo tumayo, manibig ko. At habang ating inaawit ng papuring awiting ito, gawin natin panalangin ng awiting ito. And we are inviting all the beloved visitors to please come forward and accept our loving God in your heart. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Mga sa ating inibig ng mga witness viewers.
Tanggapin niyo po ating pinakamahal na panahon. Hallelujah.